Hello po, isa po magandang umaga sa ating lahat. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama at ang inyong kapatiran. Sister Luz po, muli pong mabati ng isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay dumako sa ating panalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat sa umaga na ito. Salamat sa panibagong kalakasan pinagkaloob mo sa amin na kami po ay narito muli. May taglay po na sigla at may pananabik na muling makapakinig ng mga salita na ihayag mo sa amin ngayong umaga. Hayaan mo, Panginoon, na amin pong ma-absorb, Panginoon, ang mensahe mo para po sa aming lahat na magsilbi po itong kalakasan sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, ihanda mo aming pangunawa at makapag-focus po kami, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang lahat po na makikinig ngayong umaga ay tunay nga po, Panginoon, na mapagpala sa amin pong marinig ngayon na encouragement. Message na nagmumula po sa iyong mga salita. Maraming salamat po at ito po ay pinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat pagluwalhati sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. So, ayun po, medyo parang madilim. Yan. So, ang ating po ngayon pag-uusapan ay tungkol po sa sinasabi ng Panginoon sa Santiago o James chapter 4 verse 17. Ano po? Santiago chapter 4 verse 17, ang sinasabi po ay kaya ang sinumang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin at hindi niya ginawa ay nagkakasala. Ganun pala po yun, ano? Sabi po sa English po sa James 4:17, therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is a sin. Nawa, Panginoon, magbigay ng pagpapala sa mga salita niya, naghihayag niya sa atin ng oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun po, no, ang sabi po dito ay hindi daw po isang minor na bagay o hindi daw po isang maliit na bagay lamang ang malaman natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Ano po bang kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Siyempre po, lahat po ng kalooban ng Panginoon sa buhay natin, ito yung dapat na lagi natin ipinapanalangin at ipinagpapasalamat. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging malakas, masigla, walang sakit. Meron po tayong pag-ibig sa kapwa. Meron po tayong habag sa ating kapwa. Marunong din po tayong tumulong. Opo. Ang lahat po ng ito ay nagmumula po sa ating Panginoon sapagkat siya nga po ang sinasabi ng Biblia na Diyos ng pag-ibig. Po siya ay Diyos na pag-ibig. Po. Kaya kung tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus na siya po ay that God is love, so yung pong agape love po niya na unconditional ay meron po tayong nito na po tayo po ay na-impart na nito. Kaya nga po, tayo ay natututong magmahal ang kapwa po at gumawa ng mga mabubuting bagay na makapagbibigay po sa Panginoon ng kaluwalhatian. Pero ang sabi po dito, it is not enough just to know, o just to know the will of God. Sinasabi natin na mabubuting bagay ang kalooban ng Panginoon, yung gusto niya mangyari sa buhay natin at gawin natin sa kapwa natin na po. Hindi na po itong simpleng bagay na dapat tamang malaman. Kung hindi, dapat ay ating isagawa. Dahil kung hindi po natin isasagawa, ay ito daw po ay magiging isang kasalanan po. Kapag daw ang mga bagay na alam natin na mabuti at nararapat nating gawin, sundin, at hindi natin ito isinagawa, ito daw po ay malaking kasalanan sa Panginoon. Po, kasi kumisan ang dami nating kinakatwiran, no po, nakakagawa tayo ng mga dahilan upang tayo ay hindi makasunod. Palagi tayo nakikipag-compromise, palagi natin sinasabi na, Lord, hindi ko pa kaya. O kaya next time na lang. O in God's time. Yung in God's time mo, 10 taon ka na Kristiyano, pero in God's time. Kailan ba in God's time?
Dito pa ba sa mundo yan o sa langit na? Diba? Kaya nga po sinasabi nga po na sometimes we can make excuses for our lack of obedience to God. O, katulad natin, I am not yet ready. O, ito lang sinasabi. O kaya okay, I'll do it later. Huwag muna ngayon, Lord. So, may magano'n tayo mga excuses. Or may sinasabi natin na, I don't think it will make a difference. Wala namang mangyayari kat gawin ko to. Ako. So, ibig sabihin, napakarami nating kinakatuwiran. Ako, parang sinasabi natin na, gagawin ko pa ba yun? Ganun din naman yun. Parehas lang yun. Kaya yata pong nalagi at sinasabi kay Lord yun, di po ba? Kasi hindi nga, kasabi nga po kanina ng Santiago 4:17 na ang sino mga nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin at hindi niya ginawa ay, ano po? Nagkakasala. So kapag natin ginawa yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa atin, kahit alam natin na dapat natin gawin, ito daw po ay pagsuway at kasalanan po. Kaya nga po madalas ay mga tuwiran at ang pangatwiran natin ay mali po, hindi tayo dapat nangatwirang sa Panginoon po. Pinapabukas-bukas natin, no? O kaya saka na lang, mga ganun po, no? Dahil sa mata nga po ng Panginoon, ito ay mali po. Yung po mga pangatwiran natin at papaliban ito daw po ay isang uri ng pagsuway. At alam naman po natin na kapag tayo sumuway, ito po ay hindi mabuting bagay po. At kung minsan naman daw ay dinadaya natin ating mga sarili. Yung bang akalang magkatumbas lang yung mabuti, no? Mabuting hangarin at pagsunod, o kaya mabuting hangarin pero hindi mo nasusunod, saka na lang. Ito daw po ay mali pa rin na po. Kaya po ang mabuting hangarin natin o ang mabuting dapat natin gawin ay hangarin po natin na tayo po ay makasunod kaagad sa kalooban ng Panginoon na ating hindi lang sabihin kundi ating isagawa po. Dahil kung hindi, ito po ay mabibilang sa pagsuway o disobedience na po. So, kung minsan po, there are times that we deceive ourselves. No? Di ba natin alam na habang tayo ay nangangatuwiran sa Diyos, ang ating pong sarili, ating niloloko. No po? O tayo pa nagsisinungaling sa ating mga sarili. No po? Thinking that the good intentions is equal to obedient in action. Kapag tayo nangatwiran sa Panginoon, niisip natin na, saka na lang yan. Susunod din naman ako Susunod ako, pero hindi mo na ngayon. No, tawag sa nakikipag-compromise sa Panginoon. Pagsuway pa rin po ito, no po, na hindi natin dapat ginagawa. Sabi po, kapag narinig natin ang tinig ng Panginoon at nagagawa sa atin na po, na siya mismo ang nag-uutos. Po. Ito po ating dapat sundin. Po. Hindi sapat yung gagawin ko ito sa ganitong page, susulat ko ito, ito schedule ko, sa araw ito, papunta ko sa bahay na kaibigan ko, tutulungan ko siya. Kasi tinawagan niya ako, nilapitan niya ako, tapos parang wala akong magandang nakasabi sa kanya, hindi ko siya advice, pupunta ako. Pero nangyayari, sinusulat mo lang, o schedule mo, pinapangako mo, pero hindi mo pa rin ginagawa. Hindi mo pa rin ginagawa. Pero as kung pumunta ka doon at napagsabihan mo siya, na-advisean mo siya, naramayan mo siya, at naipag-pray mo siya, naipag-pray mo siya, ito po ay napakalaking bagay at ito po ay mabuting bagay po. Ito po ay nakakahilom ng kabigatan po ng problema ng ating akapa o ng sino man po. Kaya nga po kapag narinig natin na ang Diyos ay nagbigay na sa atin ng utos na gawin mo na, now na, ay gawin na daw po natin po. At hindi sapat yung pabukas-bukas na po, hindi daw po ito mabuti sa paningin ng masarapan ng Panginoon po. Kaya nga po, ang pagpapasya, kung gagawin natin ito o hindi, ay nasa atin po. Dahil meron nga tayong free will, meron tayong kalayaan. Pero ang kalayaan ito ay hindi dahilan upang gumawa tayo ng malaya na magiging kasalanan lang po natin sa Panginoon. Ang nais ng Diyos ay hindi ang paggawa ng pasya, kundi ang pagsunod. Kasi alam nyo, parang sa magulang lang yan inutusan tayo ng ating mga magulang, tayong mga bata pa. O maghugas ka ng pinggan. O maghugas po ako ng bigas, sige po.
ng pinggan, opo. Pero ang nung ginawa mo, di ka nagbukas ng pinggan. Natulog ka, o kaya naglaro ka, lumabas ka ng bahay, nakipaglaro ka, o nakipagkwentuhan ka. Ano doon yung kinakatuwiran mo? Sumunod naman ako, sabi ko, opo. Nagpasya ka na gagawin mo. Pero, hindi mo naman talagang ginawa. No? Pinagpaliban mo at nagkay ka ng siguro mga mamaya na, mamayang gabi na lang. So, mali po pala yun. Po, kailangan just pagsunod. Agad-agad, pagsunod po. Pero hindi po yung umuo ka, pero hindi mo naman ginagawa. Yan daw po ay kasalanan na po. Ang pagpapasyang sumunod ay hindi katumbas ng pagsunod. Pagka ganun, umuo ka gagawin ko, pero hindi mo naman ginawa. Po, may iba naman gustong gawin pero hindi pa right timing po. Pero yun naman po ay iba naman pong ano yun, depende po. Pero yung pinag-uusapan po natin dito, yung pwedeng mo nang gawin, pero pinagpapaliban mo pa. Po, ayun po, no? Ang malakas na pag-asang ayon sa pagsunod ay hindi katulad ng pagsasagwa nito. Ayun, yung nga po yung sinabi ko kanina, ano po? Yung bang, yes sir, yes Lord, yes Lord. Pero yung kaka-yes Lord mo, nawala yung yes Lord lang naiwan. Paano yun? Lord, saka na lang, Lord, hindi ko pa kaya saka na lang. Na po, yun ay hindi daw po mabuti, no? Kung di ang dapat daw, ang pagsunod daw ay mayroong katumbas na gawa. Na po, gawa po. At sabi po ay, sinabihan po ng Diyos, katulad po ng ayon po sa Biblia, no po, nakasulat po sa Old Testament na sinabihin ng Diyos si Haring Saul na hintayin ang pagdating ni Propeta Samuel po. Sa halip na maghintay, gumawa ng sariling pasya si Saul po. Nag-alay siya ng isang sakripisyo at nalupaypay si Saul nang malaman niya ang mga gawang taimtim ay hindi maaring ipalit sa pagsunod sa inuutos ng Diyos. Ibig sabihin, kumbaga sa atin po, may pinagagawa ang Diyos sa atin. Amen? So, bigla tayong nakaisip, ay, Lord, ito kayang gagawin ko. Kasi, pag ginawa ko ito, matutuwa ka. Siguradong pag ginawa ko ito, glorify ka. Kasi, tama naman ito Ba? Sa paningin mo ay tama. Sa paningin mo ay mag-glorify ang Panginoon. Pero hindi na pinapagawa niya sa'yo. Kahit sabihin mo magiging maganda o positibo ang resulta nito, pero hindi na pinagagawa ng Panginoon sa'yo. Kaya, mali pa rin. O, mali pa rin. At yun nga po nangyari kay Haring Saul. O, hindi na po niya nahintay ang pagdating ni Propeta Samuel. Po, sa halip na maghintay, ay gumawa siya ng sariling pasya. Po, siya na po ang nag-alay ng sakripisyo. Po, kaya po, mababasa po natin ito sa Old Testament po sa unang Samuel chapter 15 verse 22. Kaya nga po, ano po naging resulta? Po, hindi po nalagot ng Panginoon at ang nangyari kay Saul, siya po ay nanlupaypay na po. Nang malaman niyang ang mga gawang taimtim na ginawa niya ay hindi kailanman maaring ipalit sa pagsunod sa inuutos ng Diyos sa kanya. Dapat kung ano yung utos, siyang sunod. Huwag pangunahan, huwag ibahin, huwag ibahin na direksyon. Po. At tulad nga po ng kay Saul, po, umasa ang Diyos na susundin mo ang inuutos niya. Kasi po itong binigay na story kay Saul po, no? Kay Saul. Kung mababasa po natin ito, nakita natin po ang nangyari po, no? Hindi po nalugod ang Panginoon. Po, maaring tama yung motibo, tama yung goal ni Saul, pero hindi po yun nagagawa ng Panginoon sa kanya. Di po bang utos ng hari ay hindi dapat mapalit? Iyon ang utos ng ating hari, ng ating Panginoong Diyos. Oh, pero hindi mo ginawa, ibang ginawa mo. Katulad po ni Robin Hood, yung mga kwento pa na ganyan po. Di po ba siya ay natulungin? Ano ang tama sa paningin niya? Ang tumulong sa mga mahihirap at mga naapi. Gusto niya tumulong, magbigay na pera, ng iba't ibang bagay. Pero nagawa po niya, tama. Umulong po siya, tama po yun. Pero ano po ang naging mali doon? Ayun po kanyang mga ipinamimigay na pera, salapi at mga bagay po ay galing saan?
galing sa nakaw. Pinagnanakawan po niya ang mga mayayaman. Na po, yung mga mayayamang masasama mga ugali na po. Kinukuhanan niya to, nagnanakaw po siya at para ipamigay sa maraming taong naghihikahos. So tama po, tumulong siya, magbigay siya. Pero anong mali? Yung kaparaanan po niya ay mali. Po ba? Ang sabi sa Bible po, sa Isaiah po, 55, ang sabi po doon, ng Panginoon, ang aking pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip. At ang aking kaparaanan ay hindi niyo kaparaanan. Oh, malayo yung agwat. Hindi natin kayang arukin ang isipan ng Panginoon. Kaya wag po nating iibahin ang plano niya. Wag nating babaguhin po. Wag nating pangungunahan po ang kanyang plano. No po? Pagsunod lamang ang tanging makasisiya. No po? Pagsunod lamang natin, yung obedience lang po natin ang tanging makapagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Sinasabi, only our obedience satisfies God's desire for obedience, no? For obeying Him. Kaya, alam niyo po, maiksi lang po itong ating pinag-uusapan na po. Ito nga po, ang pamagat po ay, hindi ko po nasabi kayo na po, ang pamagat po ay, nagawa mo ba ang alam mong dapat mong gawin? Po, in English po, have you done what you know to do? Ibig sabihin, alam mo gagawin mo pero hindi mo ginawa. Hindi, pinagpabukas-bukas mo, pinagmaya-maya mo, o saka na lang, schedule mo, sa ganung araw ko na ito gagawin, Lord. Pero andyan na, inihanda na ng Panginoon. Kumbaga nandyan na lahat. Ano mo, nandyan na. Po, kaya nga pong ating talata, Santiago 4:17, kaya ang sino mang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang ginawa at hindi niya ginawa ay nagkakasala. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, po, marami pong nahihirapan. Marami po namang problema na po. Maraming nasa struggles po sa panahon na kondisyon po ng ating mundo na po. Pero ano po dapat natin gawin bilang mga nakakilala sa Panginoon? Hindi po ba dapat natin gawin? Tayo po ay mag-comfort ng mga taong hindi pa kilala ang Diyos. Gawin natin na ipakilala natin na Panginoon sa kanila. Po, mahirap po bang gawin yun? Mahirap po kung wala ang Panginoon. Pero ang gusto ng Lord, yung willingness natin na sumunod sa pinagagawa niya. Yung share the gospel of salvation, comfort those people who are mourning, and those people who are in struggles po. Gawin po natin ito po pinapagawa ng Panginoon. Po, ibang kahit kapitbahay natin, luto tayo, mag-share tayo. May nakita tayong matanda na naglalakad, nahihirapan sa kanyang bitbit, tulungan natin. Huwag yung nakita ba, pikit mata. Huwag na, baka mamaya mas tumit pa tumatanda, tutulak pa ako. Po ba? Naranasan na po ba yung gano'n, yung nangangatuwiran tayo, parang eto na, binigyan, kita mo na yung matanda tumatawid, o yung bata, walang kasama, no? Yung matanda, walang kasama. Kita mo at tatawid ka rin. Hindi mo pwedeng kapitan. Di ba? May isip natin na, Lord, nakatingin ang Panginoon sa atin, di ba? Alam naman natin, palagi naman no? Gagawin natin to kasi gusto natin, kasi yung puso natin ay merong pag-ibig sa kapwa. Meron tayong awa, meron tayong malasakit. Hindi yung hayaan mo siya tumawid o kaya iba na lang. Di pa ako handa Pinangungunahan natin ng Diyos. Po. Kaya po ang maikling mensahe po nito ay nagpapaalala sa atin na kung ano naakala natin po, na makakabuti po na gawin natin sa kapwa natin, sa ating sarili, at lalo na po sa ating Panginoon. Gawin po natin. May lang po, just 2 words, do it. Do it po. Dahil ang Panginoon nga po ang tutulong sa atin upang maisagawa natin ang ating mabuting hangarin na po. At yung pagsunod natin po, huwag po tayong padadala sa takbo ng salibutan na ito na parang kanya-kanya na lang, run for their lives. Hindi po ganun ang dapat po. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano nakakilala sa Panginoon, we are accountable sa ating kapwa. May pananagutan po tayo po. At yun nga po yung kapag tayo ay nakagawa ng hindi nakasunod, tayo po ay magigilty na po. At ito pang magbibigay na bigat sa ating kalooban po. Pero ito pong mensahe na to ay papaalala sa atin na sa panahon ngayon
ng pandemya, tayo po ay magtulungan. Gawin natin dapat ating gawin. Kung may alam ka, salita ng i-share mo sa kanya kung ito po yung makapagbibigay sa kanya encouragement. Po, mag-encourage po tayo. Huwag ikaw lang ang na-encourage, no? Huwag. Dapat, because loving is sharing. Not always in financial o sa mga material. Kung hindi, yung pong oras po natin, po, i-share po natin sa pakikinig sa mga sinasabi nila na nakabigkatan upang marilis nila. At tapos po ay, tayo po ay manalangin. Po, huwag po yung tayo lang ang palaging nagsasabi ng problema natin. Huwag po yung tayo lang ang palaging gusto natin ipag-pray tayo. Po, sabi ni Lord na, ay, meron ngayong gawain at ikaw ay na-invite, why not go? Apo, kasi mali mo, pinapupunta ka ni Lord doon dahil doon duluwag ang kalooban mo, doon ka kakausapin ng Panginoon, karinig ka ng mga encouraging words. Pero saka na lang, kaya binibigyan nila the leading sa'yo na isama mo yung kaibigan mo, o kontakin mo siya para naisama sa isang gawain o kaya ay kahit sa virtual. Pero hindi mo ginawa, saka na lang. Yun po pala ay kasalanan. Kapag alam mo ang makakabuti at tama at hindi mo ginawa, ikaw daw ay nagkakasala. Tayo daw ay nagkakasala. Amen po. Hindi po tayo nag-condemn ng kahit na sino. Lahat po ng ating napag-usapan ay para po sa ating lahat. Paalala po ito. Po, na ma-inspire po tayo, na tayo po ay may apply po natin sa ating sariling buhay at sa kapwa natin na anuman ang kalooban ng Diyos na makakabuti sa atin, sa kapwa natin, sa ating kapaligiran ay gawin natin sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ito po ay sinasagawa at sinusunod. Sumunod po tayo sa Panginoon. Amen po. So, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po. Muli, Panginoon, kami po ay nakatapos sa gawain ito at alam namin, Panginoon, bagamat maikli lamang po, alam po namin na meron pong naiwan sa aming mga isipan at puso, Panginoon, kung ano po yung gusto mong gawin namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming maisagawa ang mga iniuutos mo sa amin at turuan mo kaming to forget ourselves, Lord, and magnify you as our Lord and Savior. Ikaw nga po ang dakilang tagapagligtas at ang yung Banal Espiritu ang siyang gagabay sa amin upang maisagawa po namin ang mga bagay na kahit gusto namin gawin kung minsan ay hindi namin magawa. Kaya Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Salamat Panginoon sa encouragement. At Panginoon, wala po kaming ibang kasambahin at pasasalamatan kundi ikaw lamang. Maraming salamat, Panginoon. And also, Lord, I pray, Lord, sa lahat po ng mga nanood, Panginoon, nakinig, Panginoon, at sa lahat po, Panginoon, na sumusubaybay, Panginoon, at laging gustong makapakinig ng mga salita mo. Lord, I pray for them. Bless them, O God. Guide them, O God. And provide everything they need, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga kahilingan, mga panalangin, at hindi yung pinababayaan ang mga anak mo, Panginoon. Ganun din po sa mga ibang pang hindi nakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, magpakahayag ka sa kanila, Panginoon, at bigyan mo po si Lord ng grace of salvation. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, sinabi binabalik ang lahat ng pinakamata sa karangalan, pasasalamat at pagluwalhati. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Amen. So, mga kaibigan, kapatid, ako po ay papasalamat personally at lalo na po sa inyong mga sumusubaybay at nag-subscribe. When you subscribe, matik na po na ma-update po kayo sa lahat. Kada meron po tayo ganito, mga bagong vlog, mga bagong mensahe po. Automatically na ito po ay papasok sa inyong YouTube po. Ayun, wala po tayong inaatake, wala po tayong kinakalaban. This is pure ministry lamang po. All for the glory of God. Maraming salamat sa inyong lahat and to God be the glory. See you next time.